ning actor. Magandang umaga po sa inyo, Sir Nico, si Xander po at si Angel. Morning po. Magandang umaga, Sander and Angel. Thank you for having me here. Una-una, congratulations po, attorney. Salamat po, salamat. Opo, sa mga nanonood po sa atin ngayon sa DZXL News, familiar face, yung atin pong nakikita dahil marami pong mga pelikula at mga TV shows yung napapanood po natin si Sir Nico. Sir Nico, para lamang po dun sa mga gusto pong manghingi ng inyong backstory, kailan po kayo nagsimula sa inyong yung sa pagpasok po ninyo sa mundo ng entertainment? Sa mundo ng entertainment, I entered show business way back 2003. Nag-extra po ako for my mom's movie outfit. Bago pa yung Quantum, MLR pa yung pangalan. And then, after po nun, nagsubok po ako mag-extra sa mga TV series. And then, by 2009 po, pumasok na po ako sa Star Magic. Tapos yun, tuloy-tuloy na po yun, sir. Opo, and parang ang pinaka-memorable siguro po no, na inyong role ay yung si Tolites, di ba po Yes. sa On the Wings of Love, ayan. Yes, sir. Opo, So paano naman napasok sa pag-aabugas siya? yun. Oo. Yun ang malaking tanong. Actually, nung pagka-graduate ko, hindi ko kasi alam yung gagawin ko sa buhay ko. Ano ba? Kasi ang course ko na was AB European Studies. Tapos pag nag-a-apply ako ng trabaho, laging tanong sa akin ng interviewer, anong ginagawa niyo doon? So alam na, parang mahihirapan na akong makakuha ng trabaho. So ang next step ko was to enroll again for another course. Tapos naisip ko, syempre yung mom ko, si Attorney Joji Alonso, is a lawyer. So sabi ko, subukan ko kaya mag-law. Tapos I entered first sa San Beda. Yan. For 2 years, I was in San Beda University. And ang hirap pala, ang dami palang basa, na culture shock ako. kasi nung college ako, hindi ako sanay magbasa. Lagi ako ng recitation or nakikinig lang ako sa prof, lecture, yan. Opo. So sa San Beda, first day pa lang, recite na kaagad, pinapatayo na. Pag hindi nakasagot, upo, 60. Ako po. Ang grade. Oo. Tapos Ang isang higpit. kaklase ako, dire-diretso siyang tinawag. The following session, wala na siya, hindi na siya nagpakita, ganun. Nag-drop na. Nag-drop na agad. Oo. Opo, so, Yes. sige po sir, go ahead po. Tapos, nag-transfer ako sa San Sebastian, tapos doon ako nagtapos sa San Sebastian. Opo, at ginawa niyo po yan while working as an actor. I started juggling law school and show business around 2009, yung pagpasok sa Star Magic. So, noong 2006 to 2008, wala pa ako sa show business noon. Medyo nag-lie-low ako, nag-focus ako sa studies. Tapos, nung pag-transfer ko sa San Sebastian, sabi ko, subukan ko kung balikan uli yung first love ko, yung acting. So, pinagsabay ko siya. Paano nyo po Yan. nahati yung oras nyo? Correct. Ang hirap po kasi yung pag-artista, kailangan din ng yung oras. Puyat din Oo, yun di eh. ba puyatan sa set? Totoo po yan, Miss Angel. Naniniwala kasi ako dun sa kasabihang kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. So, yun, gusto ko kasi siya. So, nung sinabi kong gagawin ko, pagsasabayin ko, ginawa ko ng paraan. Minanage ko yung oras ko. Kumbaga, kung ang taping ko is MWF, ang schedule ko sa law school is TPHS. Ganon. And vice versa. Ganon ang Opo. nangyari. Opo, nagva-viral din po ngayon dahil po ang role niyo po sa isang Metro Manila Film Festival na movie na Anne-Mary ay si Yes. Attorney Willie. Tapos Yes, biglang totoo yan. after nitong, although palabas pa naman hanggang ngayon, itong kasabay nitong MMFF, nung lumabas yung bar results, naging attorney in real life daw po kayo. Opo. Coincidence nga na lahat ng naging trabaho ko from TV series this year, Sins of the Father, tapos Anne-Mary, puro abogado. So sabi ko, Lord, baka tadhana, sana ibigay nyo na rin po pati yung bar exams. So Opo. sa awa ng Diyos, ayun po, nakalusot po. Ilang nyo po ba to kuha ng bar exam? First take po. Wow, ang galing. Talagang congratulations. Paano po yan? Ano po ang pipiliin yung career ngayon? Pag-artista o bilang isang abogado? Sa ngayon po, may mga showbiz commitments pa po ako. May TV series po ako. May gagawin din po akong indie film under Quantum Films. So yun muna, tatapusin ko po muna yun. So kung
pag wala na po talagang offer, pigang-piga na, baka mag-practice na po ako. Opo. And kayo po, although sir, ano lang to, no, parang minor role lang dun sa Bar Boys din. Yes. Itong As MMFF. a security guard. Opo. Fun fact dyan, nung may eksena po si Michelle Francisco at saka si Carlo Aquino. Tapos nakaupo ako dun sa mesa. Tapos nakita ko sila nag-aaway. Nagbabasa ako ng Codal nung nag-aaral ako kasi malapit na yung first day ng bar exams. Oh, opo. At yun, baka ano na rin yun, parang lucky charm, ganun. Oo. Oo. Yes. Oo, lahat ng ginawa ko ngayon may kinalaman sa batas. So sabi ko, yun nga, parang sinasabi ng tadhana na ito yon. So yun nga, natupad. Para sa iyo talaga salamat yan, po. sir, 'di ba? Opo. Yes, Opo. ma'am. Siguro po, although medyo mabigat na tanong, dun din po sa pelikulang Bar Boys, no, nagtanungan ho sila, ano yung dahilan kung bakit ka nag-abogado? Ano yung malalim na reason behind yung sa pagpili mo dito sa profesyong ito? It's a noble profession. Yan. Napaka-cliche pero it is a noble profession. Parang tamo every time na may lalabas yung bar exam results, parang sobra yung hype up sa kanya. So it is really one of the professions na tinitingala. Kahit sabihin man natin na maraming dumi sa legal profession pero hindi. So yun ang gusto nating patunayan na yung pagkuha ko ng abogasya na ano pa rin siya, ginagalang pa rin, igagalang pa rin ang legal profession. Itatayo natin ang bandera ng pagiging abogado. Yun Opo. Sir Nico, pag nag-practice na po kayo, no, paano po kayo balak mag-practice bilang isang pribado na abogado o papasok po kayo sa public attorney's office? Yun po ang plano, yung latter. Hopefully, kung wala na talaga, baka pumasok po ako sa PAO para mahasa po ako, mabugbog po ako sa litigation. Opo, kasi kailangan po ng mga kababayan natin talaga, sir, ng ng mga public attorneys Yes, po eh. totoo po yan. Totoo po yan, sir. Opo. At siguro po itanong ko na rin po, ano po ang masasabi po ninyo dun sa ilan sa mga sikat na mga abogado na iginagalang namin noon? Pero parang sa akin na po manggaling, let me be the one to say this. Opo. Na parang dahil po sa partisan politics, etc., parang medyo nabahiran po yung kanilang dignity, ganun po. Mhm. I don't wanna touch that topic kasi hindi ko naman personally kilala yung tao, but naniniwala kasi ako dun sa kasabihan na I will fight for your freedom to speak your opinion. So he has his own opinion and I have mine, and I will keep it to myself first. And so kung ano man yung pinaninindigan niya, good luck, sir. Ganun lang. Okay po. Para kanino nyo po iaalay yung inyong tagumpay ngayon? Sa dalawang pinaka-importanting tao sa buhay ko, my mom, Attorney Joji Alonso, and my wife, Christine Angelica Garces Antonio. Wow, opo. Napaka-inspire. Ay, sir, before we end po siguro, bago po dun sa inyong mensahe, meron pong question dito from Ramsey Tirona, aming host din po. Bukod sa pagiging artista at ngayon ay abogado na, kilala ka rin na hardcore gamer at collector. Papaano mo mababalanse lahat yan? At ano ang payo mo sa iba pang mga hobbyist din gaya mo? Yan. Yan. Yung hindi naman hadlang yung pagiging collector and video gamer sa pag-aaral at saka pag-artist. Actually, nagba-balance out siya kasi kapag pagod ka na sa trabaho sa pag-arte, tapos sa pag-aaral sa law school, maglaro ka kasi nakakatanggal umay siya. Ayun. Tapos sa pagiging collector naman, medyo magastos po kasi siya. So kung may papasukin kang hobby na collecting, kailangan handa ang bulsa nyo. Ayun, alam mo na ha, Ramsey. Oo. Siguro, sir, panghuling mensahe po sa ating mga kababayan, especially doon sa mga gusto pong maging abogado balang araw. Ayun po, huwag kayong matakot. Magbabasa lang po kayo ng maraming libro. Pero kung gusto nyo po ang pagpasok sa law school or sa mundo ng pag-aabogasya, ano po yan, it's an honor. Kaya wag po kayong matakot, marami po kayong matututunan. Ang laking bagay nung nag-law school ako kasi lahat ng aspects kasi ng buhay may kinalaman sa batas. So mas dudunong ka. So ayun, para sa mga kasama ko na hindi pinalad,
keep your head up and fight the good fight. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman nyo, pero I wish you good luck. Yan lang. Opo, maraming salamat Thank po. you po. And attorney, siguro po on a personal note na lang, no. Para po sa amin, yung batayan ng mahusay na artista, yung parang pwede kang magmukhang ape, pero pwede ka ring magmukhang ng aape. At nasa inyo po 'yun. Maraming salamat po, Sir Sander. Yun. Thank you. Salamat po ng marami. It's an honor to be complimented. Opo, maraming salamat Maraming po, salamat, Sir Nico. attorney. Salamat Thank po, you attorney. Ma'am God bless Angel. po. Nakausap po natin si Attorney Nico Antonio, isa po sa mga bagong abogado natin at malamang po ay napapanood nyo po sa telebisyon at sa mga pelikula. Yan. Kasi di ba may mga artista tayo na halimbawa Jody Santa Maria, pwede mong gawing api-apihan, Oo, pwede rin pero yung- pwedeng pag minake-upan mo ng yung makeup na pang kontrabida, Oo. kontrabida talaga. Powerful din, di ba? Parang gano'n din ang tingin ko kay